Janbin, anong problema sa computer ko? Maluwag ang RAM. Kaya kong ayusin to. Hi, Mama. Anak, tulungan mo muna akong putulin itong mga sitaw. Sige po. Mama, ba't gabi ka na nakauwi? Nagbahagi ako kay Tita Wang at tinulungan siya sa ilang gawain. Nasaan ang papa mo? Nasa kwarto nyo. Hindi siya masaya pagbalik niya galing meeting niya. Hoy, pumupunta ka sa mga pagtitipon? Oo. Lagi kong sinasabi na itigil mo na itong mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Nagkaroon kami ng meeting tungkol sa pag-iimbestiga sa mga relihiyosong nananalig sa makapangyarihang Diyos. Kayo ang pangunahing target ng gobyerno at mas marami pang pag-aresto ang gagawin. Paano na ang pamilya natin kapag naaresto ka? Oo nga, Mama. Inaresto yung nanay ng kaibigan ko dahil sa pananalig. At walang pera o mga koneksyon na makapagpalaya sa kanya. Talagang pinag-iinitan ng partido ang relihiyon. Palihim ka na lang na manalig dito sa bahay. Pero huwag ka na pumunta ron. Paano ko magiging mananampalataya kung walang mga pagtitipon? Pagkakaroon pa ba yun ng pananalig? Pumarito na ang tagapagligtas na makapangyarihang Diyos. Nagpapahayag siya ng mga katotohanan para iligtas tayo sa kasalanan. Minsan lang ang ganitong pagkakataon. Kapag hindi natin siya tinanggap dahil takot tayong maaresto, mawawalan tayo ng pagkakataon at mamamatay sa mga sakuna. Hindi mo kailangang maniwala, pero wag mo akong pigilan. Sinasabi mo bang huwag kang pigilan? Araw-araw ka nasa pagtitipon at nangangaral. Sinong nakakaalam kung kailan ka matitiktikan at maaaresto? Mag-iingat ako. Pero anong silbi niyon? Nagkalat ang mga mata ng partido. May iwasan mo ba ang mga ito? Pinamamatsagan nito sa lahat ng mga kapitbahay nila at ipinasusumbong ang sino mang may mga pagtitipon dito. Kung hindi, malalagay rin sila sa alanganin. Mama, masyadong delikado ang pananalig mo. Makinig ka na lang kay Papa. Itigil mo na to. Oo nga, Mama. Alam ng lahat na isa kang Kristiyano. Mawawalan ako ng trabaho bilang punong nayon kapag nakulong ka. At sisirain ito ang pangalan ng ating pamilya. Paano sila makakapag-asawa? Paano tayo mabubuhay? Tama, Mama. Kapag nakulong ka, yun ang magiging katapusan nating lahat. Kailangan mo rin kaming isipin. Pero narito na ang mga sakuna. Ito ang magiging katapusan ninyo kapag hindi kayo nanampalataya. Ayaw ninyong makinig. Sumusunod na lang kayo sa partido sa kasamaan nito. Pinipigilan niyo ako. Isang kasalanan yan at may mga kahihinatnan. Mama! Sinasabi ko sa inyo, matatag ang pananampalataya ako at hindi niyo ako mapipigilan. Alam mo, isa ka talagang... Hello? Secretary Liu? Okay, sige. Papunta na ako riyan. Kailangan maseryosohin to ni Yu Xiongmin. Huwag kang mag-alala. Maupo ka. Kumusta, Director Wang? Maupo ka. Salamat. Secretary Liu, meron ba tayong problema? Ano ba sa tingin mo? Alam ng lahat na sumusunod ang asawa mo sa makapangyarihang Diyos. 2 beses nang pumunta rito ang mga pulis para siyasatin to. Para sabihin sa aming ayusin to. Kapag ipinagpatuloy niya ang pananalig niya, tiyak na maaaresto siya. Hindi ba't sisirain lang nito ang inyong buong pamilya? Kailangan mong siguruhin na ititigil niya na ito agad-agad. Secretary Liu, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinubukan ko ng saktan at sigawan siya. Winasa ko pa nga ang bisikleta niya para pigilan siya makipagtipon. Pero ayaw niya talagang itigil ito. Wala na akong magagawa pa. Alam mo bang ang Iglesia ng Makapangyarihan Diyos ay isang pangunahing pambansang target? Ang asawa mo'y wanted na kriminal sa buong bansa. Nasa listahan siya ng mga pulis. Isa itong prioridad para sa kanila. Isipin mo ito. Makapagpapatuloy ka ba bilang punong nayon kung may kriminal sa inyong tahanan? Paano na ang kinabukasan ng mga anak mo? Tama siya. Magdurusa ang buong pamilya kahit na may isa lang na nananalig sa makapangyarihang Diyos. Kung hindi mo siya mapipigilan,
magkakaroon ka ng problema. Kapag naaresto siya, hindi ka namin matutulungan. Isa na namang pagtitipon. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako sa gusto ko? Bakit ayaw mo makinig na lang sa akin? Sa huling pagkakataon, gusto mo ba ang Diyos o ang pamilyang ito? Mama, itigil mo na lang to. Kung mapilit ka talaga, sasabihin ko sa'yo, determinado ako sa pananalig ko hanggang sa wakas. Alam kong hindi ka makikinig sa katwiran. Nakikita ko kung ano ka. Baliw ka talaga. Isa kang ganap na baliw sa pinaggagawa mo. Ikaw, Dadalhin kita sa isang asylum para magamot ka nila. Tara na! Mama, para to sa ikabubuti mo. bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Labas! Bitiwan niyo ako! Nasisiraan na ba kayo ng bait, ha? Inaaresto na ang mga mananampalataya, pero ayaw mo pa rin tumigil. Ayaw mo makinig kahit anong mangyari. Ikaw ang talagang nababaliw. Ikaw, Kung nakinig ka lang sa akin, tingin mo, aabot tayo rito. Yu Jongmin! Nababaliw ka na ba talaga? Na-brainwash ka na ng partido. Hindi mo ako mapasuko sa pananampalataya ko, kaya dinala mo ako sa mental hospital? Tingnan natin kung anong sasabihin sa'yo ng doktor. Tara na! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Nasasaktan ako! Pasok kayo. Bitiwan niyo ako! Pasok! Bitiwan Dr. niyo ako! Wang, heto na po siya. Umupo ka! Bitiwan mo ako! Heto, tingnan nga natin. Anong titingnan ninyo? Wala ho akong sakit. Dr. Wang, tingnan niyo ito. Araw-araw siya nangangaral at pumupunta sa mga pagtitipon. Mukhang problema ito sa pag-iisip. Oo, mukhang ganun na nga. Sandali lang. Ano naman pong basehan ninyo rito? Matino ako. Nananalig ako sa Diyos. Kaya pinahihirapan nila ako. Dinala ko rito para pigilan akong manalig sa Diyos. Ang palaging pangangaral at pagpunta sa mga pagtitipon ay isang problema sa pag-iisip. Kunin natin ang pulso niya. Sige. Bitiwan niyo ako! Tama na! Kaming mga nananalig ang may matinong pag-iisip. Yung mga hindi naniniwala ang mga lumalaban sa Diyos at wala sa katwiran. Sila ang may problema. Karamihan sa mga taga-kanluran may pananampalataya sa Diyos. At mayroon silang legal na proteksyon. Sa China, hindi lang wala kaming legal na proteksyon. Pinahihirapan at inaaresto pa kami, itinuturing na mga baliw. Sa totoo lang, ang bansang ito, ang gobyernong ito ang baliw. Yung mga taong nawala ng konsensya at katinuan ng mga may problema sa isip. Nasaan ang Diyos? Sinong nakakita na sa Kanya? Di mo pa siya nakikita pero ipinagpipilitan mong narito siya. Yan ay problema sa pag-iisip. Ikaw, Kailangan niya ng gamutan para sa blood stasis. Okay, sige. uy, Asikasuhin mo ang mga intake procedure. Salamat, Dr. Wang. ay, napaka-unprofessional naman ito. Ikaw, bitiwan niyo nga ako. Tara na! Bitiw na! Magsabi kayo sa orderly kung may kailangan kayo. Dr. Wang, bahala ka na sa kanya. Okay, sige. Yu Jongmin, tao ka pa ba, ha? Takot kang madamay pero dinala mo pa rin ako rito. Maituturing pa ba tayong isang pamilya? Anong klaseng kasinungalingan na ipinakain sa inyo ng partido, ha? Ikaw... Para ito sa ikabubuti mo. Kung hindi, maaresto ka at mahukulong ng mahabang panahon. Mama, hindi rin namin alam ang gagawin. Manatili ka na lang dito. Asawa nga ba kita? Mga anak ko ba kayo, ha? Maayos ako at matino pero ipinagpipilitan ninyong dalhin pa rin ako sa ospital ng mga baliw. Lubhang wala kayong puso. Mas masahol pa kayo sa mga hayop. Basta umayos ka na lang dito. Dr. Wang, bantayan niyo po siya. Kami nang bahala. Sige, mauna na kami. Uy, Mama, babalik kami matapos ng ilang araw. Jandong! Hoy, tama na! Bitiwan mo nga ako! Yu Jongmin! pigilan niyo siya. Dito ka! Bitiwan niyo nga ako! Umayos Ikaw! Bitiwan niyo ako!
Dalhin niyo siya sa ward mamaya. Kilos. Sige, Dr. Wang. Ang paglalayag ay nakadepende sa pagpapatakbo. Ang buhay at paglago. Ay nakadepende sa Si Mama. Ako ba? Huwag ka lang si Kanina pa po niya ako ito. Diyos ko, hindi ko alam kung anong mangyayari rito. Pakiusap, samahan mo ako. Protektahan at gabayan mo po ako. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayoko na mga gamot na yan! Ibuka mo ang bibig mo! Yan nga! Ibuka mo! Mapapainom na natin siya. Ayoko na turok! Tumahimik ka! Turok! Pabayaan niyo na Umayos ako! ka! Umayos ka! Ayoko na to! Bitiwan niyo ako! Ayoko na! Bitiwan niyo ako! Tama na! Ayoko! Ayoko na turok. Parang awa niyo na. Kailangan mo ito. Ayoko pa. Hindi pwede. Kailangan mo ito. Para sa'yo. Gamot ito. Ginagawa, ha? Sige na. Turukan yan. Li Aijen, gamot mo. Maayos ako. Di ko iinumin yan. Yung tulad mong nagpo-protesta ang mas malala. Inumin mo na. Tinatrato niyo akong baliw. Pinipuwersa niyo akong inumin ang mga gamot na ito. Pang-aabuso na yan. Ang pananalig mo'y nangangahulugang may sakit ka. Ang pag-eebanghelyong ito'y mas malala kaysa sa sakit sa pag-iisip. Paano ka gagaling kung hindi ka iinom ng gamot? Magiging maayos ka kung maniniwala ka lang sa siyensya. Sinasabi ng partido na walang Diyos at tinatawag kaming mananampalataya na baliw. Paninira yun, isang kasinungalingan. Mas marami pang ang dayuhan na nananalig sa Diyos. Baliw ba silang lahat? Ang pagkulong sa akin dito para mabigyan ng psychiatric na gamutan ay paglabag sa batas. Bilang doktor, nawalan ka na ng moralidad, konsensya at nananakit ka ng mabubuting tao. Magkakaroon to ng kabayaran. Maayos naman ako. Ang pagpuwersa niyo sa akin dito ay nangangahulugang kayo ang may sakit. Li Aijen, huwag mong kalimutan na ang pamilya mo ang nagdala sa iyo rito. Responsibilidad ko, sa trabaho ko nagamutin ka. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang pamilya mo. Dr. Wang, pareho nating alam na pinilit nila akong pumarito. Pero bilang isang doktor, basta mo na lang ako ginagamot bilang pasyente ng walang anumang pagsusuri. Kapag ipinwersa mo ito sa akin, labag yan sa batas. Idedemanda kita at hindi ako susuko. Pwede ba, huwag mo akong matakot-takot? Bilang isang doktor, nakikita kong lahat kayong mananampalataya ay medyo wala sa katinuan na kailangan niyong gamutin. Hindi ako pananagutin ng gobyerno kahit mamasiraan ka ng bait. Dahil talagang kinasusuklaman kayo ng partido, higit sa ano paman. Makinig ka sa akin at inumin mo ang gamot mo. Ayoko dahil alam kong matino ako. Bakit mo ako gustong pwersahin? Ano bang dahilan mo? Mayroon ka bang professional ethics? Tama na ang satsat. Inumin mo to. Gusto mo bang italik at pwersahin? Ayoko ng gamot! Ayoko! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo Bilisan ako! mo na. Hindi ko inumin yan! Umayos ka! Pumunta ka rito! Iinom ka o hindi? Sabi ko, ayoko ng gamot! Ayoko! Bitiwan niyo ako! Nga. Ibuka mo ang bibig mo. Yan, ayos. 3 beses yan sa isang araw. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi ko kailangan yan. Kailangan mo ng transfusion kapag umiinom ka ng gamot nang sa gayon, mabilis kang gagaling. Ayos lang ako. Anong silbi niyan? Papatayin niyo ba ako, ha? Heto, Ayoko niyan. kung gayon, patutulugin ka namin. Bantayan niyo yan.
Paano kung mawala talaga ako sa tamang pag-iisip? Dahil sa mga gamot at transfusion na ito. Diyos ko, pakiusap, bantayan mo ako. Huwag matakot. Ang makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sa iyo. Siya ay nasa inyong likuran at siya ang inyong sanggalang. Ang pananampalataya ay parang isang trosong tulay. Takot na kumapit sa buhay at mahuhulog ka. Ngunit maging handang mamatay at makakatawid ka ng hindi nahuhulog. Kung ang tao'y nagkikimkim ng mga mahiyain at matatakuting saloobin, yun ay dahil naloko siya ni Satanas. Natatakot na tatawirin natin ang tulay ng pananampalataya upang makapasok sa Diyos. Hi, Dr. Wang. Pwede mo bang sabihin sa akin kung kailan pwedeng lumabas ang kapatid ko? Hindi pa siya magaling at kailangan pa siyang gamutin. Li Aijen, itinapon mo ba ang tabletang yun sa banyo? Tingin mo paano ka gagaling kung walang gamot, ha? Wala akong sakit. Ang araw-araw na pwersahang pagpapainom niyo nito ang nagpapahamak sa akin. Ang pananalig mo'y nangangahulugang may problema ka. Sa pag-iisip. Inumin mo na to. O tatawag kami ng orderly. Kunin mo na. Hawakan niya! Papatayin mo sarili mo! Inigay niyo siya sa likod! Ngumanga ka. Ayan, ganyan nga. Maaga kang makakauwi kung makikipagtulungan ka. Kung hindi, mananatili ka rito. Walang mga turok! Binawan niyo ako! Mawalang galang na. Maupo ka. Salamat. Huy, alam mo, mukhang ayos ka naman. Paano ka ba napunta rito? Dahil nananalig ako sa Diyos, natakot ang asawa kong ikukulong ako ng partido at malalagay sa alanganin ng pamilya ko. Kaya sinabi niyang may sakit ako sa pag-iisip at dinala ko rito. Ano? Dinala ka rito dahil lang sa pagiging relihiyoso mo? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Nangyayari ang lahat ng ito dahil nasa kapangyarihan ang Partido Komunista. Araw-araw na pwersahan akong pinapainom ng gamot. Paano kung mabaliw nga ako? Dahil sa mga ito, mawawala ang pagkatao ko.
Paano ako makasusunod sa Diyos kapag nagkaganon? Kayang manaig ang puwersa ng buhay ng Diyos sa anumang kapangyarihan. Higit pa rito, nahihigitan nito ang alinmang kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang buhay. Higit sa karaniwan ang kanyang kapangyarihan. At hindi magagapi ng anumang nilikha o puwersa ng kaaway ang kanyang puwersa ng buhay. Umiiral ang puwersa ng buhay ng Diyos at pinagniningning ang makinang nitong liwanag. Anuman ang oras o lugar, maaaring sumasailalim sa malalaking pagbabago ang langit at lupa, ngunit ang buhay ng Diyos ay ganoon pa rin magpakailanman. Maaaring lumilipas ang lahat ng bagay, ngunit mananatili pa rin ang buhay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng pag-iral ng lahat ng bagay at ang ugat ng kanilang pag-iral. Nanggaling sa Diyos ang buhay ng tao. Dahil sa Diyos kaya mayroong kalangitan. At dahil sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos kaya mayroong mundo. Walang bagay na nagtaglay ng kasiglahan ang kayang malampasan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At walang bagay na may lakas ang kayang takasan ang nasasakupan ng autoridad ng Diyos. Sa ganitong paraan, maging sino man sila, dapat magpasakop ang lahat sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat mamuhay ang lahat sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. At walang sino man ang makatatakas mula sa kanyang mga kamay. Araw-gabi akong pinahihirapan ng mga demonyong ito. Pinupuwersa akong uminom ng mga gamot. Gusto nilang mawala ako sa katinuan. Diyos ko, pakiusap, samahan mo ako at bantayan mo ako. Iligtas mo ako sa pananakit ni Satanas. Di ko na kaya ang transfusion na ito. Kumakabog ang puso ko. Lalabas na ito sa dibdib ko. Maayos talaga ako. Kayo ang nagbibigay ng sakit sa akin. Itigil mo ang transfusion na ito. Hindi pwede. Kailangan mong makuha ang full dose mo. Ikaw. Hoy! Tigilan mo yan! Hindi mo to pwedeng tanggalin. Anong nangyayari? Tinanggal niya yung IV at ayaw na ng transfusion.
Ang mga ibinibigay ninyong gamot ay nagpapakabog ng puso ko at ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makakain o makatulog. Nagkakasakit ako dahil dito. Di ko na kayang inumin ang gamot ninyo. Pinatutunayan lang nitong may sakit ka at kailangan mo ng gamot. Kung hindi, lalo kang lalala. Hindi ka titigil sa pagbibigay ng gamot kahit nagkakasakit na ako. Papatayin mo ba ako? Di mo alam ang sinasabi mo. Tinutulungan ka nito. Gaganda ang pakiramdam mo pag tumigil kang manalig. Relihiyoso ka pa rin, kaya may sakit ka pa rin sa pag-iisip at kailangan magamot. Napipinsala niyo lang ako. Hindi na ako iinom ng kahit anong gamot. Hindi pwede. Kailangan mo tong inumin. Hoy, ikaw ba ang doktor o ako? Tinatrato ninyong baliw ang matinong tao, pwersahan akong pinapainom ng gamot. Wala kayong pakialam sa akin. Ang ginagawa ninyo ay isang krimen. Mananagot talaga kayo sa batas. Kung mapatay ako ng panggagamot ninyo. Go! Bawasan nyo na isang bote at bantayan nyo siya. Mama. Ma, akin na yan. Ma, dahan-dahan. Mama, ano nangyari sa inyo? Kayo mismo ang gumawa nito sa akin. Matinong-matino ako noon at lubos na malusog. Pero pinuwersa niyo akong pumunta sa mental hospital kung saan pwersahan akong pinapainom ng gamot. Maganda nga ito. Mababaliw ako sa panggagamot na ito. Napapasaya ba kayo nito? Sabihin mo nga. Hindi kayo titigil hanggang mapatay ako nito. Tama ba, ha? Mama, di ko inakalang mangyayari to. Akala ko, bibigyan ka lang nila ng ilang pampakalma. Na di nakakapinsala yun. Nagagaling ka na. Hindi ko inakalang lulunurin ka nila sa gamot. Napakasama naman ito. Mama. Makinig ka sa akin, Janbin. Hindi ko naisip na ipadadala ako ng iyong ama rito para lang hindi siya mawalan ng trabaho. Hindi niyo rin alam ni Chandong kung ano ang tama at mali. Wala kayong pinagkaiba. Lubos na nadurog ang puso ko. Mama, huwag ka lang umiyak. Nagkamali ako. Kakausapin ko po si Papa. At nilalabas kita agad dito. Mama. Papa, alam mong wala namang sakit si Mama. Pero ngayon may mga problema na siya sa puso. Hindi siya makakain o kaya makatulog. Kapag nagpatuloy ito, talagang mababaliw siya ng tuluyan. At paano na lang kung maaksidente pa siya? Tingin mo ba gusto ko to? Wala na ako ibang magawa. Mas mabuti nang mapunta sa mental hospital kaysa sa kulungan. Ang patuloy niyang pag-iebanghelyo ay nangangahulugang may sakit siya. Isa itong sakit sa pag-iisip. At kailangan ng magamot ito. Papa, baka talaga mawala siya sa katinuan kapag pinahirapan pa nila siya. Hindi ba masisira ang buhay niya pag nagkagayon? Papa, talagang napakasamang bagay ng ginagawa ninyong ito. Tiyak nakasusuklaman kayo ng lipunan. Tama siya, Papa. Kapag tuluyan niyang nabaliw si Mama, yun ay isang napakalaking pagkakamali. Tayo ang presahang nagpasok sa kanya sa mental hospital. Ipinilit ang psychiatric na gamutan sa matinong tao. Siguradong malalaman ito ng lahat, Papa. Tama na yan. Hawak ng mga pulis ang pangalan niya.
Kapag pinalabas siya ngayon, patuloy siya mag-iebanghelyo. At pwede siyang arestuhin. Pagkatapos masisisanti ako. At paano tayo mabubuhay? Sige, isipin niyo nga. Papa! Napakatagal mo nang inaalagaan ang kapatid Oo, mo. 2 o 3 buwan. Minsan alerto siya pero minsan naman hindi. Sobrang nag-aalala ko. Kailangan pa nito ng sapat na oras. Nagkukwentuhan kayo? Halika, maupo ka. Mrs. Wu, gusto kong malaman kung bumuti na ang lagay ng kapatid mo. Ganun pa rin siya. Paano ba siya nagkaganon? Nahumaling siya na yumaman at gusto niyang matuto kung paano mamuhunan at natangay ng manloloko ang lahat ng pera niya. Sobrang sama niyon, kaya nagkaganon siya. Naghangad siya ng sobra at ayaw niyang tanggapin ang sitwasyon niya. Siya nga. Sa buhay ang karangyaan, kahirapan, buhay kamatayan, swerte at kamalasan na itinakda na. Gaya nga ng sinasabi nila, ang kapalaran ng tao itinakda ng langit. Totoo yan. Hindi natin kayang kontrolin ang kapalaran natin. Pinamumunuan ito ng Diyos. Ang pag-unawa nito at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay inilalagay tayo sa isang mas magandang landas. Walang masyadong pagdurusa. Direktor, huwag kayong mag-alala. Ang pananalig lang sa Diyos ang landas tungo sa magandang kapalaran. Lee Aijen! Nangangaral ka ba rito, ha? Tataasan namin ang dosage mo. Bumalik ka sa ward. Para sa kaligayahan mo at ng iyong pamilya, pahalagahan mo ang buhay at lumayo ka sa mga kulto. Lee Aishen, tingin ko dapat maging malinaw na sa iyo ngayon na ang makapangyarihang Diyos na iyong sinasampalatayaan ay ordinaryong tao lang. Ganito kasi, noon pa nalaman ng partido ang lahat ng tungkol sa kanya. Isinilang siya sa pamilya ng manggagawa. May mga magulang at mga kapatid. Hindi siya naiiba sa pangkaraniwang tao. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nananalig sa isang tao na parabang siya'y Diyos. Hindi ba't katawa-tawa ito? Problema to sa pag-iisip. Kailangan mo nang gumising. Ang pagsasabing isa siyang pangkaraniwang tao ay ganap na mali. Mukha siyang pangkaraniwang tao, pero ang totoo, napakarami na niyang ipinahayag na katotohanan. Siya ang Diyos na nasa katawang tao. At ang librong ang salita'y nagpapakita sa katawang tao ang katunayan. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya na nagsakatawang tao, paano niya maipapahayag ang katotohanan iyon? Sa mahigit 7 bilyong tao sa mundo, sinong makakapagpahayag ng katotohanan? Walang sikat o dakilang tao ang may kaya nito. Ang makapangyarihang Diyos lang ang makakagawa nun at makapagliligtas sa atin. Napakaraming tao sa buong mundo ang naghahanap ng tunay na daan, tinatanggap ang makapangyarihang Diyos. Paano mo maipapaliwanag ito? Pumarito ang Panginoong Jesus 2,000 years ago. Itinuring siyang pangkaraniwang tao ng gobyerno Romano at ng relihiyon ng mga Hudyo. Pero ang pangkaraniwang tao na yon ay nagpahayag ng mga katotohanan at ipinako sa krus na kumukumpleto sa pagtubos ng Diyos. Naaabot ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus ang bawat sulok ng sansinukob at may mga Kristiyano sa buong mundo. Maglalakas loob ka bang limitahan siya bilang ordinaryong tao? Ganon din ang makapangyarihang Diyos. Siya ang Diyos sa katawang tao na pumarito para ipahayag ang mga katotohanan at iligtas tayo. Kayo'y naniniwala lang sa inyong nakikita, pero bilang mananampalataya, pinakikinggan namin ang tinig ng Diyos. At ang pananalig namin ay ayon sa mga katotohanang ipinahahayag niya, nananalig kami sa Diyos ng tunay. At ito'y bagay na di mo maiintindihan. Director Hu, kung gusto mong maunawaan itong Diyos ko, basahin mo ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang librong ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Malalaman mo kung bakit ako nananalig sa Kanya. Tama na nga yan. Sinusubukan mo ba akong pangaralan, ha? Tinutulungan ka naming itamang iyong pag-iisip. Bakit sa tingin mo? Hindi lang para isuko mo ang iyong pananalig,
kundi para makapamuhay ka ng normal. Kailangan mo makipagtulungan para makalabas ka na. Makakatulong lang ito sa'yo. Isang maruming lupain sa loob ng mahabang panahon. Kakilakilabot ang karumihan. Napakalungkot dito. Naglipa na ang mga multo na may panlilinlang at mga walang batayang paratang, walang awa at malupit. Niyuyurakan ang bayang ito ng mga multo, iniiwanan itong nagkalat ang mga bangkay. Kumakalat sa lupain at hangin ang amoy ng pagkabulok. At ito ay mahigpit na binabantayan. Sino ang makakakita sa mundo sa kabila ng himpapawid? Sa madilim na lipunang tulad nito kung saan walang awa at di makatao ang mga demonyo. Paano matitiis ng hari ng mga diablo na pumapatay ng di kumukurap ang pag-iral ng Diyos na kaibig-ibig, mabait at banal? Paano nito maaaring papurihan at ipagsaya ang pagdating ng Diyos? Ang mga sunod-sunurang ito, sinusuklian ng puot. Ang kabaitan, matagal na nilang hinamak ang Diyos. Inaabuso nila ang Diyos, sukdulang malupit, at walang pagsasaalang-alang sa Kanya. Sila'y nandarambong at nanloloob, nawala ng likas na kabutihan, bingi sa kanilang budhi. At tinutukso nila ang mga walang muwang upang mawala ng katuwiran. Mga ninuno ng sinauna, minamahal na mga lider, tinututulan nilang lahat ang Diyos. Ang panghihimasok nila'y iniwan ng lahat sa silong ng langit sa kadiliman at kaguluhan. Kalayaang pangrelihiyon, lehitimong mga karapatan at mga interes ng mga mamamayan. Ang mga iyon ay mga panalansing lahat para pagtakpan ang kasalanan. Ikinulong ako ng mga demonyong ito sa isang psychiatric ward at desidido silang itanggi ko ang Diyos. Napakasama noon. Hindi nila ako pwedeng pigilan at hindi ako pwedeng tumiklop kailanman. Iniisip ko ang tungkol sa pananalig sa Diyos na kailangan ng bawat isa ng maaasahan sa buhay. Pero napakarami talagang iba't ibang Diyos. Kanino tayo dapat manalig? Oo nga. Paano natin malalaman? Tama. Masasabi ko sa inyo na kung gusto ninyong magkaroon ng pananalig, ang mahalagay mahanap ang tunay na Diyos. Napakaraming huwad na Diyos, pero iisa lang ang tunay na Diyos. Siya lang ang pwedeng maghari sa lahat at magpasya ng kapalaran natin. Siya lang ang makapagliligtas sa sangkatauhan. Ang pananalig lang sa Kanya ang paraan para magkaroon ng magandang kahihinatnan. Kung mali ang pananalig mo at nananalig ka sa huwad na Diyos, mawawalan nito ng saysay. Hindi ka maliligtas at ipapahamak ka lang ng huwad na Diyos na yon. Siya nga. Tama ang iyong sinabi. Kailangan nating manalig sa tunay na Diyos. Pero sino ang tunay na Diyos at kayang pamunuan ang kapalaran ng tao? Oo nga. Para malaman kung sino ang tunay, una kailangan nating tukuyin kung sinong lumikha ng langit, ng lupa, ng bagay at ng mga tao. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay Siya na lumikha ng lahat ng ito. At kayang pamunuan ang kapalaran natin. At Siya ang kailangan nating sampalatayaan. Yung mga nagsasabing sila ang Diyos, tulad ng Jade Emperor ni Guan Yin o kaya ni Buddha, ay hindi kayang likhain ang lahat ng bagay o pamunuan ng kapalaran ng mga tao. Kaya tiyak na sila'y mga huwad na Diyos. Walang silbi ang pananalig sa kanila. Ngayon naintindihan ko na. Paano natin malalaman kung sinong Diyos ang lumikha ng lahat? Siya nga. Magandang tanong yan para malaman ito. Kailangan nating basahin ang mga salita ng Diyos. Alam niyo ba kung anong unang pangungusap na makikita sa Biblia? Nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan ang patotoo ng Diyos. Maglalakas loob ba ang isang huwad na Diyos na sabihing nilikha niya ang langit at ang lupa? Sasabihin ba niyang nilikha niya ang sangkatauhan? Hindi siya mangangahas.
Sa ganito natin masasabi kung sino ang tunay na Diyos at sino ang mga huwad. Tingnan niyo ang Biblia at ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga misteryo kung paano nilikha ng Diyos ang lahat at paano niya pinamumunuan ang kapalaran ng tao ay ibinubunyag dito lahat. Talaga? Ipinapakita nito sa atin kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, kung sino ang lumikha. Ito ang patunay para makilala ang tunay na Diyos at ang mga huwad. Dapat maging batay sa salita ng Diyos ang pananalig natin. Batay sa mga katotohanang ipinapahayag niya upang nang sa gayon hindi tayo maligaw. Ang pananampalataya ko sa makapangyarihang Diyos ay batay sa lahat ng katotohanang ipinapahayag niya. Oh, Ang tunay na Diyos ay kayang magpahayag ng katotohanan pero hindi ito kaya ng mga huwad. Ang mga huwad na Diyos ay kaya lang magpakita ng ilang tanda at kababalaghan. Kaya inililigaw lang nila ang mga tao pero hindi nila tayo maililigtas. natutulungan ako nitong mas maunawaan ito. Hindi isang simpleng bagay ang pananampalataya. Kailangan nating malaman na ang Mesiyas ay paparito sa mga huling araw. Siya ang tagapagligtas na si Kristo na nagpapakita sa sangkatauhan. Sa mga huling araw, nagpapahayag ang Diyos ng mga katotohanan, gumagawa ng paghatol para iligtas ang tao. Ipinopropesiya ito sa Biblia. Ngayon, ang makapangyarihang Diyos ay pumarito sa mga huling araw at nagpahayag ng mga katotohanan at ibinunyag ang lahat ng misteryo ng Biblia. Ito nga ang gawain ng Diyos sa katawang tao. Ang lahat ng salita niya ay ang katotohanan at lubhang sagana. Ibinubunyag kung paano ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. At nililinaw ang mga katotohanang dapat nating matutuhan at landas na dapat nating tahakin. Napaka-praktikal ng lahat ng salita niya at madaling maunawaan ng sino mang may puso at espiritu. Ang pundasyon ng pananampalataya ay ang matutuhan ang maraming katotohanan. Yun lang ang paraan para makalaya sa kasalanan at maisabuhay ang wangis ng tao. Ang malaman ang katotohanan ang pinakamahalaga sa pananampalataya. Ang pinakadapat nating iwasang mangyari ay ang manalig sa mga huwad na Diyos. Kumakatawan sila sa masasamang espiritu at nilalabanan nila ang tunay na Diyos. Gaano man karaming kababalaghan ang ipakita nila, di nila kayang magpahayag ng katotohanan o iligtas ang mga tao sa impluwensya ni Satanas. Sa huli, lahat ng huwad na Diyos at masasamang espiritu'y wawasakin ng tunay na Diyos. At lahat ng nananalig sa kanila ay mapaparusahan at malilipol ding lahat. Hindi yun isang maliit na bagay. Ganun pala yun. Oo. Tandaan nyo, iisa lang ang tunay na Diyos. At ang Diyos na nagkatawang tao ay ang tagapagligtas. Iisa lang ang tagapagligtas at yun ay ang makapangyarihang Diyos. Ang iba pa'y mga huwad na Diyos lahat, masasamang espiritu. Kung nananalig ka sa tunay na Diyos, mayroon kang pag-asang maligtas. Nasa dilim pa rin sana ako kung walang paliwanag mo. Isa palang huwad na Diyos ang sinasamba ko. Nagsayang lang talaga ako ng oras. Oo nga. Kung hindi maliligtas, hindi ba't walang kabuluhang pananalig yun? Totoo. Aijen, gusto rin naming sumunod sa tunay Oo na nga. Diyos. Pero paano namin gagawin yun? Saan kami dapat pumunta? Oo nga. Saan kami dapat pumunta? Iniisip ko Sabihin rin mo yan. sa amin ng iba pa. Oo nga. Ang kailangan nyo lang ay manalig sa inyong puso. Hindi na kailangang sumunod sa mga panuntunan o ritual sa relihiyon. Isa puso nyo lang ang pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung naririnig nyo ang tinig ng Diyos sa mga salita niya, nakikita na lahat ng iyon ay ang katotohanan. At gusto nyong maniwala, sumapi kayo sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. At sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagbabahagi na ng katotohanan, mamumuhay kayo ng buhay iglesia. Napakaganda. Ganun lang kasimple ang pagkakaroon ng pananalig. Hindi ito komplikado. Yun pala ang pananampalataya. Tama yan. Babasahan ko kayo ng sipi ng mga salita niya. Tingnan natin ang masasabi ninyo. Mahusay. Naghahatid ng buhay si Kristo ng mga huling araw. At naghahatid ng walang maliw at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan makakamit ng tao ang buhay. At ito lang ang landas para ang tao'y makilala ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon ay hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus. At hindi ka karapat dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit. Gusto ko ring magbasa ng isang sipi. Okay, sige. Sige. Itong isa. Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ang kahit na sinuman.
At hindi rin ito isang bagay na madaling matamo ng sinuman. Dahil maaari lamang magmula sa Diyos ang buhay. Ibig sabihin, tanging ang Diyos mismo lamang ang may taglay sa diwa ng buhay. At tanging ang Diyos mismo lamang ang may daan ng buhay. Kaya tanging ang Diyos lamang ang pinagmumula ng buhay. At ang bukal na may patuloy na umaagos na buhay na tubig ng buhay. Mula nang likhain ang mundo, marami nang nagawa ang Diyos na may kinalaman sa sigla ng buhay. Marami na siyang nagawang gawain na nagbibigay buhay sa tao. At nagbayad siya ng napakalaking halaga upang magkamit ng buhay ang tao. Ito'y sapagkat ang Diyos mismo ang buhay na walang hanggan at ang Diyos mismo ang daan kung saan muling binubuhay ang tao. Hindi kailanman nawawala ang Diyos sa puso ng tao. At naninirahan siyang kasama ng tao sa lahat ng oras. Siya ang puwersang naguudyok sa pamumuhay ng tao, ang ugat ng pag-iral ng tao. At isang mayamang mapagkukunan para sa pag-iral ng tao pagkatapos ng kapanganakan. Siya ang sanhi upang muling isilang ang tao. At binibigyang kakayahan niya itong isabuhay ng masigasig ang bawat papel nito. Salamat sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang di mapapawing puwersa ng buhay. Nabuhay ang tao sa sunod-sunod na mga salinlahi. At sa lahat ng ito'y ang kapangyarihan ng buhay ng Diyos ang pangunang sandigan sa pag-iral ng tao. At binayaran niya ang halagang wala pang karaniwang taong nakapagbayad. Kayang manaig ang puwersa ng buhay ng Diyos sa anumang kapangyarihan. Higit pa rito, higit ito sa alinmang kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang buhay, higit sa karaniwan ang kanyang kapangyarihan. At hindi magagapi ng anumang nilikha o puwersa ng kaaway ang kanyang puwersa ng buhay. Amen. Napakaganda nito. Wala pa akong narinig na tulad nito. Ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan at pwede tayong bigyan ito ng pananalig at lakas. Isipin niyo ang pamilya kong inililigaw ng Partido Komunista. Dinala ko rito sa mental hospital kung saan araw-araw akong pinapainom ng gamot ng mga doktor. Nasa maganda akong kalusugan noon pero palala na ito ng palala. Nangihina ako at nagkaroon ng problema sa puso. Nahihilo ako, nasusuka at di makatulog. Talagang balisa ako. At natakot din ako. Ibinibigay sa akin ng mga doktor ang mga gamot na yun para durugin ako. At madali akong magawang baliw nito sa bandang huli. Oo nga, napaka-immoral ng ginawa nila. Siya nga. At alam niyo ang mga kahihinatnan ng isang malusog na taong basta na lang umiinom ng gamot. Ay, oo. Bakit magiging napakalupit ng mga doktor sa isang tao dahil lang sa pananalig sa Diyos? Nakakakilabot yun. Oo nga. Buti na lang nananalig ako sa tunay na Diyos. Kaya araw-araw akong nagdarasal, hinihiling ang proteksyon niya. Salamat sa Diyos. Isang buwan na nila akong ikinukulong dito sa mental hospital at walang anumang malalang pinsalang nagawa ang mga gamot na yun sa isip ko. Yun ay dahil taglay ko ang proteksyon ng tunay na Diyos. Siya nga. Yun talaga'y proteksyon ng Diyos sa'yo. Sa isang buong buwan dito, sino ba ang kakayanin ang lahat ng gamot na yun? Talagang mukha kang matino para sa akin. Nagbahagi ka sa amin at nagbasa ng mga salita ng Diyos at lahat ng sinasabi mo ay malinaw. Talagang nananalig ka nga sa tunay na Diyos. Ako rin dapat. Salamat sa Diyos. Tunay ngang kamangha-mangha ang Diyos mo. Magandang magkaroon ng pananampalataya sa tunay na Siya Diyos. Napakasama na ng mundo natin. Ang pag-aresto sa inyo ng partido dahil meron kayong pananalig. Ang pagpapahirap sa inyo para masiraan kayong lahat ng bait. Hindi ko kailanman ito naisip. Ang malamang nangyayari ito sa China ay talagang nagmulat sa mga mata ko. Salamat Sa sa akin Diyos. din. Kung gayon ang pananalig Liajen. ay... Nangangaral ka na naman ba, ha? Kailangan kong taasan ng dosage mo. At kayong dalawa, paano nyo nagagawang makinig sa kalokohan niya? O siya, bumalik kayo roon. Tara na. Sige. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Tinatablan ng gamot na ito ang ibang pasyente namin dito. Pero bakit kaya hindi ito gumagana sa kanya? Kakaiba talaga ito.
Paano kung may banal nga siyang proteksyon? Wala nang iba pang paliwanag dito. Isang buwan na nating ginagamot si Lee Aizen. Hindi niya tinalikuran ang pananalig niya. Nangangaral din siya rito. Ito'y sakit sa isip at masyado na itong malalim. Wala na kaming magagawa. Kaya kailangan niyo na siyang iuwi. Kapag nanatili siya rito, maaabalan niya lang ang trabaho namin. Kumuha kayo ng ilang gamot at iuwi niyo na siya. Ang makaalis sa lugar na yon ay ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos sa akin. Kung wala ang proteksyon ng Diyos, siguradong nasiraan na ako ng bait doon sa loob. Nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kamangha-manghang mga gawa sa akin. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Sa mundong ito, Diyos lang ang nagmamahal sa akin at siya lang ang aking sandigan. Anumang pang-aapi o paghihirap ang kaharapin ko, susunod ako sa Diyos at magpapatotoo sa Kanya.